The best. Karambola sa DWIZ. Programang sasaguhin ang iba't ibang isyu at mga balita. Karambola sa DWIZ. Tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga isyu. Karambola sa DWIZ. Programang pwede kang mag-hookshot pero pwede ka rin mas-crash. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programang Karambola sa DWIZ. Gising sa umaga kasabay ng almusal, nakatutok sa programang may kabuluhan. Walang paligoy-ligoy, diretsyo na sa punto. Walang peke dito, totoong balita lamang. Astig na pananaw at malayang pamamahayag. Nag-uulat, hinihimay ang mga issue. Mga kababayan, ang inyong karambulista Jonathan De La Cruz at si Conrad Banal. Oh, karambola, karambola sa DWIZ 882. Kaya tumutok na at huwag bibitaw. Alamin ang nangyayari sa bayan nating mahal. Oh, karambola, karambola, tuwing umaga. Oh, karambola, karambola sa DWIZ 882. Magandang umaga, Karambola. Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Ngayon, June 11, Wednesday, 2025. Ako po si Conrad Banal. Kasama natin, Joel Lacsamana. Good morning, pare. Good morning. Mapapanood, mapapakinggan ang Karambola sa aming news website, www.dwiz882am.com. I-download DWIZ 882 app. Live tayo, Facebook, YouTube. Kung maaari, follow, like, share, subscribe, and comment. Mapapanood din ang Karambola sa Digital Free TV Aliw Channel 23 at sa aming DWIZ News website. Meron tayo sa Signal Channel 23, Sulit TV, Satellite, TV Plus at GMA For The Box. Good morning. Gandang umaga po sa inyong lahat. Meron ba tayo ayaw batiin? Tapos na si Rico Hermosa. Okay, diba? tapos na, no? Si Direk. Nagpapansit ba? Oo, nagpapansit yan kahapon. Ayun tatawa-tawa Nagpapansit ba? Okay, eto po, nagkasulian na. Hindi na kandila. Nagkasulian na. Yung impeachment complaint ng House of Representatives labang kay Vice President Sara Duterte. Sinoli po ng Senado daw. Ano ba daw? Remands, pare. That's the word. Ni-remand nila. Sinoli. Sa House, binalik nila sa House. Nagbakbakan po daw ng 5 oras. Hindi po ibig sabihin nito, dismiss na ang kaso. Okay? Walang ganon. Ibig sabihin kumbaga, hindi na matutuloy. Kailangan daw po ang House of Representatives i-certify na walang violation ng constitutional prohibition against impeachment proceedings more than once in 1 year. Meron bang ganon? Oo. More than, Kasama daw yung filing of the first 3 impeachment. Nakatatlong impeachment complaints na ba itong si Sara? Di ko na matandaan sa dami ng kalokohang So isosoli po yan. Babalik sa House at isa-certify nila
Tapos, nag-issue po ng summons ang Senado kay Vice President Sara. 20 days to reply. Tapos na yung Kongreso noon. Tama. Pag inabot siya ng reply. Di ba? Hanggang ano lang sila katapusan ng June ano na ngayon? 11, 20 days. Maikli ang oras. 20 days. Di wala na rin. So, madami-dami pong hindi pala umepal. Nagsalita. Pero si Nagsalita. Senator Lito Lapid, cool na nakaupo lang doon. Ganon. Montik pa nga nagkaabutan si Action Star at saka si para tayong nanonood ng Tess Daman. ng pelikula. Oo. Si Tess Daman, bida sa kanya yung tatay niya Nagkagirian, oo. Si Tess Daman, bida yung tatay dahil kaya nga hindi bumoto tatay ko dahil mga ganon Okay. Yung pong hindi pumayag. Ang pumayag po na ibalik sa House ay 18. Right. 5 lang ang hindi pumayag. Okay? Sino yan? Hontiveros. Expected ba? Pimentel. Yeah. Expected ba yun? Grace po. Nancy Binay. At saka Win Gatchalian. Okay. Ayan. Yan po ngayon. Yan ang update. So, malalaman natin bukas ano naman ang response ng House. So, sa ngayon po, nakabitin pa rin yan. Pero, nagsuot na sila ng robe, pare. Ano yan? Magmamagic na sila? Magic na sila. Pero magician's robe or sorcerer? Sorcerer's robe. Sa Harry Potter no? Ano bang kulay niya? Crimson ba yan ang tawag dyan? Ano? Crimson ba yung tawag dyan? Isuot sa kanila? Crimson, it's red. It's red. Yung red, iba-ibang klaseng shade nga naman. Tama ka. I'm not sure kung anong shade ng red dyan. Pero nagsalita po ang presidente sa ganang kanya raw. Aabot pa yan sa susunod na kongreso. Magkukross pa. Ngayon ba, ang may question dyan valid pa ba yan sa next Congress? Sabi po ng presidente, ang tingin niya, etong impeachment trial, itong hearing kay Vice President Sara Duterte, tatawid doon sa susunod na kongreso, which is the 20th. Ito pong kasalukuyang kongreso. Pa yan, kasi hindi naman nila matatapos talaga yan sa ikli ng panahon. So sabi po ng ni Marcos, sila rin binabantayan nila kung anong gagawin ng kongreso tungkol dito sa issue na to. So walang question doon. It's very clear. Natatawid dyan sa next Congress. So ano po ang ano ba ang maasahan natin rito? Ano ba? Dami natin maski ang presidente, di ba, sinasabi niya, wag na yan, dami natin kailangan gawin. Well, anyway, ako pare, ang aking sinusundan na lang dyan, ano yung sabagay, yun ang tinitingnan ng mga tao, yung bilang pare, yung anong bilang? Sino ang mga talagang, di ba? It's a political exercise. It's the numbers game. Yan ang ibig sabihin. Yan ang binabantay. After it's said and done. Pagkatapos po ng katakot-takot na kahit na magtalumpati, katakot-takot na ano dyan, evidence daw and everything, katakot na. At the end of the day, magbobotohan lang yung senador. And it becomes a political I doubt, hindi, sasabi basketball game. Sabi nila, i-assess nila lahat. Pinakamataas na score panalo. I-assess muna nila yung mga lahat ng ebidensya. Talagang kanilang 2/3 pare. 2/3. Ayun, andito na. Yan. Balik daw, balik bayan na. Wala yun no? Ibabalik din ng House yun. Hindi ano yan. It is just a matter of clarification. Yung tungkol doon sa sinasabi. Good morning, sir. Good morning. Bakit hanggang ngayon may mga ganun pa clarification? Wala nang oras. Hindi, certification lang yun tungkol doon sa
yung constitution. O tapos na 5 oras yung pinagdebatihan nila. Walang ibig sabihin. Diyan sa issue na yan, yan ba ang pakita, kumbaga, yan yung trailer na inaasahan natin dito sa trial na to. Kasi yan 5 oras na debate ang kailangan tungkol dyan sa issue na certification. Ang kailangan lang naman nila is to confirm na kasi sila parang kunyari nag-agam-agam sila. But the rules of the house are the rules of the house. In other words, if the house says ito yon, hindi naman nila pwede sabihin, hindi kasi hindi naman Marunong pa kayo sa house, parang gano'n. In the first place, if you are going to contest all of these things, sino mag-arbitrate sa inyo? Di pupunta kayo sa Supreme Court. And then you let this issue be decided by the Supreme Court. It is a very political issue. Political nga yan. Ngayon, yung 5 oras na politics kahapon, medyo nakatulog, hindi naman nakatulog. Hindi naman ako, medyo naidlip. Napaidlip lang ako na sobrang epalism. Yes. Iwasan nyo na po yan. Iwasan nyo na. Iwasan nyo na yung epalism dyan. Pati ito nga, pati nga tatay nila, dinidiscuss nila. Ano ba yan? Hindi kinatutuwa eh. Ha? Hindi natin ikinatutuwa. Epalism. Why can't you make this kind of debates focus, for example, sinasabi nyo kung kailan ng bayan, food security check. Why can't you focus it, for example, on EPIRA, on the rice tarification law, kung ganyan kayo kagagaling? Na magdebate. Hindi namang magagaling, palising nga eh. Ganun ba? Talaga. Pero sa House po, ang rekomendasyon noong Quadcom, may rekomendasyon sila, is to file criminal charges against Vice President Sara Duterte at saka yung pang ibang mga opisyal niya. Okay. Ang kanilang kaso, misuse of confidential funds. Okay. Tapos, kasama daw po, kasuhan din dating Presidente Rodrigo Duterte, Senator Bato de la Rosa, Senator Bongo, for the state-sanctioned killings. Yung pinoteksyonan ng mga drug traffickers at saka enablers ng Pogo. Yan po ang report ng Quadcom. Expected yun. It was going to be that. Ang umepalism naman dito. Sa tagal nilang nag-investigate, yan ang kanilang findings. Expected yun. Expected yan. It's neither here nor there. Pero hindi, ang maganda rito, ang report ko po, ay yung ume-epalism dito. Kanya-kanyang epalism. Meron din doon. Sa dami-dami ng problema ng bayan, yan ang, ang Joel Chua ng Manila, yan daw ang mga kasalanan ng Vice President at saka nung nasa Department of Education. Wag kang Congressman Chua. Wag kang magdadala-dala ng diyan o magpapakita na meron kang mansanas. Ano ibig sabihin ng mansanas? Kasi di ba sinabihan siya nung kampanya? Sinabihan siya ni BP. BP. Ito si Chua na ito. Lalagyan ko ng mansanas yan sa bungangat. Ililitsyon? Sobra naman. Hindi naman mataba yung tao eh. Campaign rhetoric. Hindi naman mataba yung tao. Ang mga kaso daw po, technical malversation, falsification, perjury, bribery, lahat. Culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust. Ayan. Mahigit kumulang daw sa 600 milyon ng confidential funds po. Ang questionable dito. Grabe naman. Yan po. You're lining up your ducks, pare. Yung bang nililinya mo na lahat ng... Wala namang kauuwian to. Hindi, pero inililinya mo pa. Palisim na lang eh. Ikaw naman, nililinya pa. Pare, that is part of the... Walang nagrekomenda sila. Sinong gagawa nun? DOJ?
Dami ang ginagawa ng DOJ. Sino gagawa? Ombudsman? Hindi, ganito na lang para hindi naiintindihan ng ating mga... Sinong gagawa nun? Yung rekomendasyon lining up your ducks. Ayun, Diba pag gano'n yung sa pag boxing, pag pag pinaakyat na yung mga boksingero, nagsha-shadow boxing. Ayan. Pinakikita, ito yung jab ko. Ito Ah, yung left ito ko. ganito Ito rin right to. hook ko. Pero hindi natin alam kung gagamitin niya talaga lahat yan. Ayan, Diba? Ano ba Mga ibig personal sabihin? pa lang Yan ba eh. ibig sabihin ng lining up yun? Oo, pinapakita, dinidisplay mo na yung mga... Hoy, ito. Ito na. Yan. Kumbaga sa Ingat Kung ka. Fu, Oo. pag si Bruce Lee, Pinakita mo na. Yun lang yun. Ang layo ba ng kalaban eh? Yan lang po, Out-kick ibig ka sabihin, na. no? Wala pong ano yan. Pero, Ikot-ikot na Mag- sa Oo, nag-iikot-ikot pero na. believe ako sa timing O, bakit? ni Congressman Chua. Oo. Victorious naman siya. Believe ako sa timing niya kung kailan niya ilalabas yung kanyang mga epalism. Ayan. Teto po, talagang desarification na ang nangyayari. Desarification. Desarification. Balik na That's a raw good po word, lahat ng poster sa mga paaralan. Babalik na raw. Sabi po yan ni Education Secretary Sani Angara. Bakit? Anong poster? Anong Hindi poster? ba dapat noong panahon ni Sara, pinagpatanggal niya yan? Yung Dapat mga walang nasa mga classroom, dekorasyon. Sa classroom. Yung Sa mga- classroom. pinatanggal Make it niya. conducive to learning. Baka kung saan napupunta yung isip ng mga mag-aaral. Yun ang Clutter daw yan, argument niya. clutter, sabi Oo. ni BP Sara. Ngayon po, sabi ni Sari, ni Sani Angara, overturned yung policy ni Sara Duterte. Ano yan? Timing din yan? Kasali ba yan? Hindi naman. Kasama na yun. Hindi, That is a- desarification nga. Hindi. But that's a legitimate as policy Na ni Sara. ni Secretary Angara. No. Panahon kasi ni BP, sabi niya, clutter yan eh. Clutter yan, Concentrate on learning. Do not, Ang argument naman ni Secretary Angara, Sara, it's an expression of creativity. Ayan. Hindi clutter yan. Expression of creativity. It will inspire Yan. your Yan. students and teachers. Yung kay Sara kasi, unnecessary decorations, tarpaulin, posters of all kinds. The timing is suspect. Basta ganito ngayon. The next 3 years, expect yung mga ganyan. Puro ganyan. Ano? Desarification. Hindi no desarification to. Dahil Hindi, ano to okay. eh. Denialism. Ano to eh? Anong pangalan to? Actually, you are bringing up sa Binay, sa BP. Binay style. Hindi Yeah. naman. Pwede yan, Binay style. Katakot-takot na hukayan. Papunta doon sa ano. Hindi, pero ito muna. Si BP kasi, Binay, ano yan eh, pataas, di ba? Hindi, solo niya. Solo lead. At Biglang that time- umandar yung Liberal Party. Tinira si Binay. Laglag yung rating ni Binay. Ito muna. Ang problema, yung rating ni Binay hindi naman nalipat kay Rojas. Hindi, pero tignan Ang mo kung problema sino, doon, tignan mo kung sino yung mga actors noon. Sino yun nun? At that time, di ba? Si Alan, si Coco, Trillanes. Trillanes, yung tatlo. Alan, Coco, Trillanes. Trillanes. Yun ang pinakawalan nun. Yun ang mga ano kasi Yun ang Doberman. kasi si Attack, ano? Yun si ang Alan ang pinakamasigasig noon dahil si Coco was just the chairman. And then Trillanes and Alan. Si Ayan. Alan ang pinakamatindi noon. The one who said remand. Okay. Okay. So, expected na yan. Expected din yan. Expected din yan. Yes, okay. expected. Yung mga ganito. epalism expected din. 3 taon na lang eh. 3 taon eh. Puta, masaya to. Pero ang hindi po maganda rito. Sabi ni Marcos, sabi ni BBM. Oo. Wala kitang-kita na. Natatawid diyan sa susunod na kongreso. Yes. So sa susunod na kongreso, ganito pa din tayo. Oh my. Sabi po ng presidente, eto nga ang sinasabi niya. Yung tubig. Oo. Paano yung tubig doon sa Bulacan? Inutusan daw po yung luwa. Ayan, tama. Yung luwa, yung binabanggit Yung binabanggit natin kahapon. Is that the right agency? Yes. Yan ba talaga? Local Water Utilities. Water Utilities Administration. Yes. So, sakto na to. Ito na. Tama. Sino pa? Ito water utility yung LGU. Yung LGU kasi kung privatize na yung water utility,
ang LGU na kausap sabagay. nung water utility. Pero ano? Mukhang ito, hawak pa ng luwa. Luwa is still Hindi, the regulatory dyan. Ano kasi, ganito ang nangyari. Over time, yung luwak, tinira nila yung mga functions. Para rin yung rice tarification. Yung NFA tinanggal. Ngayon, ibinabalik ni Presidente yan. Yung, the luwa should be the regulatory. The regulatory office that handles all of these water and sewerage activities. Kasi otherwise, rampage, run around yan. Pag pinabayaan mo, Pero tama si paring Conrad kasi itong mga nakaraang taon, yung privatization I'm not talking sa mga about local water utilities. LGU ang kausap dyan Sila nagbigay. Kaya yung away dun sa Gensan, sa Davao. Gensan pala. Kaya nga, inaayos ngayon yan because in the original this is yung... Hindi ba malinaw yan, parin Jonat? Hindi nila, malinaw pero hindi nila, nilabo nila. Malinaw na malabo. Yes. Kasi, in the original Local Water Works Utilities Administration, PD, this is a law. This is a law. Ano kasi yan if you remember, before there was a Public Services Commission that handled all of the utilities. Ay, hindi lamang po doon sa Bulacan yung problema na yan na sinasabi natin. Yeah. Although, ang presidente kasi doon bumisita. At doon niya nakita, first hand, with his own eyes. Walang tubig. So, binigyan niya po ng 48 hours ang luwa na mag-supply. Paano kayang gagawin yun, pare? Hindi, yung the luwa, ganito kasi the situation in Bulacan is like this. Sa Lunis na kasi yan pasukan. There are maglalagay lang doon ng doon sa area na yon, magdadala sila doon ng parang ginagawa ng MWSS at saka yung mga Maynila at Manila. Yung tubig, maglalagay lang ng tangke ng doon. Yung malaking water tanker o kaya yung pinagsasampulan ni Jess Matubis dati. Delikado yun Bakit to naman? Bakit? Kasi pagka naglagay ka ng ganyan, siguraduhin mo Pam-PR lang yun. Ba't naging delikado? Ano PR? Inumin ng mga bata yun. Kasi ganito yan. Ang sitwasyon sa Bulacan, nakapatay tayo. Medyo may pagkayo. Bulacan. The rest of the country. Ito pala yung Bulacan Bulk Water Supply Project. Ito na nga. Hindi, ganito yan. Yung, there are 3 considerations in the case of Bulacan. May mga areas doon na water district ang may hawak ng hindi pa yung nare-regulate. Hindi, ang bulk water. Tapos bulk yan water. ang nagsusupply sa mga water districts. Wala sila kinalaman doon. Yung bulk water is not the distribution. Right. It is sila yung kumuha ng tubig talaga, yung sinorts nila yung tubig. Tapos ibibigay sa mga nagkakagulo ngayon dyan sa Bulacan kasi nga magulo yung distribution system nila. May mga areas na may nilad. May mga areas na water district. Prime water, meron dyan. So, yan yung gulo ngayon dyan. Tapos, may mga areas na hindi pa covered ng bulk water kasi malayo pa yun. Hindi pa nila na-work out. Saka programa yan. Hindi naman yung San Miguel sa Lunis na po yung pasukan na yan. SMC Luzon. Gusto ko lang sanang batiin ang Mandaluyong government. Ang Mandaluyong po namibigay ng mga school supplies sa mga mag-aaral sa public schools nila. Lahat ba ng ibang cities ganyan sana? Yes. Baka naman hindi sana. Hindi. Ganun lahat. Ganun lahat. Yung mga mayayaman na cities namimigay ng libre. Na libre. Ang problema, yung aking inaalaga ang pamilya dyan, binigyan ko ng pera, pambili ng school supplies, wala daw silang ganun. Okay. Yan. Pero mabalik tayo. Diyan sa Caloocan, wala pare. Mabalik tayo. Ang mga teacher, magkakaroon daw ng 7,000 medical allowance. Yes. Annual medical allowance na 7,000. Kasya ba yun, parin Jonat? Bahala ka sa mo. Anong bahala sa mo? Hindi, kasi pwede kang bumili ng insurance Na 7,000? On your own, premium. Hindi, may PhilHealth ka na In addition to PhilHealth, pwede ayun. Dati po, ang medical allowance ng teacher natin ay tumataginting. Limpak-limpak na 500 pesos. Ngayon po, kawawa naman yung mga yan. Binigyan na ng 7,000. Pero sa akin,
kulang pa rin yun. The idea originally of that particular medical allowance for teachers or for government employees is in addition to PhilHealth, pwede kayo maggrupo-grupo and you can get a medical insurance from an HMO. Ayan. Yun ang original na idea dyan. HMO. Kung ano kayo, kung organisado. Paano yan? Hindi po matutuloy yung amendment sa Universal Healthcare. Kasama diyan kasi, para sa akin, imbes na ibigay ng ganyan, bawat, halimbawa, teachers, sasabihin ng mga ibang government employees, ba't kami wala? Hindi lahat. Pare. May 7,000 sila. 7,000. Okay. Kaya nga ang ideya nga dyan is for the government employees, if you are organized, either as a lahat meron. association, etc. Pati police. Pati police, ano kayo? Magkuha kayo ng HMO nyo. Something like that. 7,000. Premium. Sasabihin naman ng mga ibang private sector, kami wala. Kasi po, merong yung Universal Healthcare Law, gusto pong amendahan yan. Okay? Ang dinig namin, mukhang mabibitin. Hindi na matutuloy ang amendment na yan. Baka sa susunod na kongreso na. Tanggalin mo na yung muka. Mukha lang, hindi. Hindi. Mabibitin talaga yan. Ang kasi po, dyan sa amendment na yan, maraming gustong gawin. Para nga matuloy na yung kumbaga, yun yung vision ni JB nung ginawa na to. Senator JB Hercito po yan. Siya ang principal. Kaya nga Universal Healthcare Law. Yan. Halimbawa, magkakaroon na yan ang mga LGU, magkakaroon ng authority. They will establish their own special health funds. Yun na nga. Yung mga ganyan. Yun yung sinasabi ni John at bawat LGU, meron kayo sa halimbawa bang mga barangay clinic, HMO, primary care. clinic, kahit clinic examination lang. Kung nasa batas, ay meron na kayong special fund. Okay? Yung localized health care. Sa inyo lang yun. Sa akin, yun lang ang i-approve nyo. Laking bagay niyan. Bagay na. Meron special health fund ng Tapos halimbawa, meron doon yung Universal Healthcare Coordinating Council. Nandiyan sa proposed dyan. Yan po kailangan mapabilis daw yung umabot yung healthcare hanggang doon sa pinakamababang. Kasuluk-sulukan. Kasuluk-sulukan. Kaliit. The nooks and crannies. Yes. Sabi nga nila. Yan pong council na yan. Kailangan, kasi kung walang ganyan, tatamad-tamad yung LGUs. At saka yung PhilHealth. At saka yung PhilHealth. Oo. Kasi yan, maghihintay. Pare, nandoon sa amendment, hindi na pwedeng kunin ni Ralph Recto yung pera ng PhilHealth at ilalagay sa treasury. Hindi na, na raw po yan. Kailangan daw, pag may sobra sila, ibabalik doon sa funds, for general purposes funds. of actuarial. Ganon. Actuarial, Meron po kaya. Pero mukha sa susunod na kongreso na rin yan. Actually, hindi mukha. Talagang sa susunod na Wala kongreso. Wala na. Wala na. Today is the last day. Paano yan? Of, yung 20 pesos daw, yung 200 daily wage increase. Ganon din yun. Hindi na rin. Carry over. Carry over na. Carry over. Okay, 8:31 ng umaga, Karambola, Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Balik tayo, Karambola, Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Kasama natin, Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana, ako po si Conrad Banat. Pare, medyo pipigilan mo yung buhaya dyan. Baka mga gatyang kaya nga maliit kahapon malaki. Malaki kahapon. Malaki kahapon, pinalitian ko na. Pero balikan ko lang parang sa Bulacan na tubig. Para lang alam ng mga taga-subaybay, actually maganda yung system, yung project dyan, yung San Miguel, meron silang Bulacan bulk water supply system. Yan. Ilang phases yan, pare, magko-cover ng ilan talaga municipality sa 20. Hindi, ganito yung bulk water. Bulk water yan, hindi sa kanila ang problema. Hindi sa kanila yung distribution. Sa supplier. Pare, baka iniisip na hindi, baka malay mo ang problema. Naandun sa eskwela mismo yung connection nila. Which is why yung LGU nga, which with the LUA, kailangan mag-regulatory dyan. Kung at paano hindi, talaga ang workout dyan, bro. Kaya hindi lang sa Bulacan yan, parang Joel
Yun ang problema dyan eh. It's, di ba nga yung report ng COA? Nababoy yung mga services dahil sa privatization. Kaya nga binakbakan ni BBM yung Prime Water. Kaya nga babalik ulit sa luwa yung sinabi mong lalagyan ng tanker doon at siguro lalagyan ng tubo na ilang may mga gripo doon, hindi yun ang solusyon, na temporary lang yun kasi yan sanhi ng ng dirty water. Hindi, kaya nga ayusin nila ayusin nila na maayos. Kaya luwa is getting back all of its authority. Kasi dati nagwala yan. Sana maayos nga yan. Kasi yung bulk water sa puntong yun, okay yung ginagawa. Magkakaroon pa nga ng treatment facility ron eh. Kasi ito, alimbawa, MWSS lang sa tagal na nito. Ang dami pa natin problema dito. Yan pang mga yan. Lalo na, pumunta sila doon, nag-privatize na wala namang, hindi privatize, joint venture. Na wala namang ibig sabihin, sila lang yung Manila Water, di ba? Sila Ayala, umatras na doon pare, kaya binenta nila kay sa San Miguel yung kanilang yung kay Ricky. Kay Ricky pala. Hindi, yung sa Bulacan, sa San Miguel nila binenta, kasi nagtayo sila ng units, so nauna sila eh. Masalimuot sa meron pang isa. Hydro something. Yung hindi lang yung bulk water San Miguel meron pang isang grupo rin na supplier. Marami yan. Dalawa ang supplier. Kasi ang Bulacan ngayon, malaki. Fast growing. So ang pangangailangan sa tubig, airport na lang, pare. Grabe ang need for utilities niyan. Hindi lang tubig, power, internet, 'di ba? Meron ka ba nakitang airport na mahina internet? Talking about the airport. Yan na nga sinasabi natin palagi, and I think I hope the President and Secretary Dizon will take a look at this. Alam mo ba yung ating air navigation system? Jurassic na yan, And there is 2 years ago, there was already an effort to upgrade it. And there is now an organization, a consortium that includes a satellite-based operation na nakipag-usap na sa CAAP. I hope they will take a look at the offer because ang sinasabi nila, ite-turnkey na ho namin ito. You can pay us after we set it up. Turnkey. Parang yun sa eskwelahan. Parang sa eskwelahan. Wala, hindi natin pinapansin yung ganun eh. Diba, ba't hindi dapat yan mga ganyan because walang kikita. Walang kikita. Sobra ko naman. Lahat ba naman pinagkikitaan? Kasi kung ang gagawin mo, you go through the budget, ganito, ganyan, pira-piraso, hindi mangyayari yan. Sabi po ng Presidente, yun daw, hindi raw po cabinet revamp, evaluation daw. Yan, evaluation. So, hindi siya bold reset. Alam mo, media, kayo na naman may kasalanan. Hindi, sila nagsabi niyan Si ES ang nagsabi nun Okay. Ang gusto niya raw po muna, rigorous assessment this time. Tapos mukhang quarterly titirahin niya. So katakot-takot. You're on your toes. You're on your toes ngayon ng mga secretary, mga ibang government agencies. You're on your toes kaya uulan ng press release ngayon. Hindi business as usual. Hindi uulan ng press release. It's not business as usual. You're on your toes but do not do a tango or a cha-cha or kasi yung mga yan ballet. Ang ginawa niya raw po, gusto niya talaga, yun nga yung sinasabi ni Jonat, put everybody on their toes. So, kumbaga, he put everyone on notice. At any given time. Better do something. So, hindi raw po niya intention na mag-revamp. It's not a one-shot. Evaluation pala yan. One time, big time. So, hindi siya bold reset. At hindi rin siya business as usual, pare. So, it's in between. Evaluation It's in between. And who will evaluate? Siya. The President. The Executive Secretary. Ikaw naman. Niretain niya na nga yung sarili niya The Executive Secretary naman, at saka mukha daw po sistema niya? Mukhang na-retain na si PCO Chief J. Ruiz.
Bakit? Nabinbin ba yung Nakabinbin siya sa Commission on Appointments eh. So you has, kasi hindi siya na-mention. Nagbigay. Tapos na-retain din si Secretary Anyo as National Security Advisor. Hindi si Anyo nag-snowball Iba yun. Iba yung snowballing. Yung pong may press release na snowballing na raw ang support. Kay Peace Advisor, Secretary Galvez. Galvez, iba yun. Yun ang snowballing. So wala pang balita ron. Kung may epekto nga ba yung kanilang hindi naman propaganda pala yun. Snowballing Nag-snowballing. Ano yan? Ops. Ano yan, pare? Ops. Effective ba yung ops, pare? Effective yung alam mo kung bakit effective? Kasi yung gumawa ng ops, ginamit na niya yung verb na snowballing. Okay. Yung mga hinayupak naman ng media, wag na natin palitan niya, okay na yan. Snowballing na ginamit, nag-snowball. Kahit ba sabihin yung snowballing, quarterly review yan Hindi. Ngayon, kung kayo ay mayroong mga masasamang nangyayari sa inyong turf, you're good for 3 months. Okay. Kasi quarterly, yun ang pahiwatig ng presidente. Marami ka magagawa sa 3 months na press release. Na press release. Kasi mga undersecretaries din na ngayon daw, tinitingnan na rin. Okay. Lahat naman. Actually, you don't have to even say that because it's a continuing. Sa bagay, gano'n, ano? Tama ba, Elmer Messina? Siya. Isa pa pong concern ng presidente. I hope the president will have a separate group that can work it out. Hindi lang ang ES. Alam mo yan? No. Ang dapat dyan, sa tingin ko lang Okay, tingin ko, Civil Service Commission. Okay. Kasi they have the means. Okay. They can work also with the COA, of course, Okay. para usage of the funds, etc. and everything. And then, of course, the Development Academy of the Philippines. DAP. Separate ito. The evaluation group should be a separate group aside from the... kasi... Bakit sila lang? Bakit kayo lang? Kitchen cabinet. So merong nagkakalakaran doon sa loob. Yun ang sinasabi natin. Kaya nga si Executive Secretary in-announce niya agad. Retain ako Relax lang kayo. So sino nagsabi noon? Taga-assess kaya kailangan ma-retain Kaya ako. ito, it will even inspire the bureaucracy to work it out kasi civil service ibig mo ba sabihin parang Jonat yung kusino man yan nagdidesisyon ng retain or laglag nai-influence ng press release yan ba ang ibig sabihin? Hindi lang press release. Kasi yun ang lobby release. Kasi if it is going to be the civil service, tatlo lang. Civil service, COA, these are constitutional bodies. In other words, hindi mo kami pwedeng takutin. Hindi mo kami pwedeng workoutin dahil we have a tenure and we are constitutionally protected. I'm sorry, uli sinabi. Civil Service Commission? Which should really be the one that handles all of these things, evaluation, etc. and everything. COA. And then the DAP as secretariat. Alam mo bakit gusto ko yan kung Jonat? Walang private sector. Wala. Hindi, alam mo kung bakit gusto ko yan kung Jonat? Kasi kahit sa corporate ganun, yung key result areas na hahanapin nila, very specific. Very specific. Numero, targets, future plans, gano'n. Kasi ikaw ba? Meron ba chart to start with? Etong halimbawa, Department of Energy. Department of Energy, after 3 years, dapat ganito kadami na ang ating power supply. In other words, all of these agencies are separate from the... Kasi you cannot check yourself Ikaw naman. Precisely. The doctor, please do not... you cure yourself. Ano ba tawag dito? Yung kanyang physicians. stethoscope na sa sarili niyang dibdib. Physician. Hindi pwede yun. Heal thyself. Ikaw gaganunin mo sarili mo. Hindi pwede yun. So, ang evaluation dapat, in yung process ng evaluation, ang kailangan tutukan muna ni BBM. I suggest, yung tatlo. Yun. Para yung tatlo na yan. Magkaroon ng body. Ano kagad yan? Kumbaga, maski naman nung namili ng cabinet, wala silang ganun na vetting Yan ang naging problema. Kanya-kanyang palusutan yan.
Kaya kung sino-sino Hindi mo nakalusot palusutan, pare. Hindi. Hindi. Palusutan? Ano lang? Nakalusot Longbu. Longbuhan. Boss. Parang, Akin na yan. parang bulungan sa Paranaque. Ang susunod daw pong titignan ng bulungan sa Paranaque, okay. Ang susunod daw na titignan ay yung USEC level. Oo. Nako, madugo din yan, pare. Kasi marami na naghirap dyan sa kakabulong. Yung mga iba Ayun! yung mga iba doon nawalan ng boses Kakabulong? sa kakabulong. Aray ko. Yan daw po ang isusunod, yung USEC. Ang daming kailangan gawin diyan. Kaya ibigay mo na Hindi yan. po nakakarating yung eto, ang presidente key result Kaya areas based sa Mr. assessment President, ng ano. lahat ng problema kasi If we may suggest, tubig, diretso doon sa presidente. ibigay mo yan, Lahat na lang, diretso sa presidente. please lang. Wage increase, diretso sa presidente. Please lang. Ganon, lahat. Mr. President, yung evaluation, at least itong evaluation, ibigay mo na please sa third party ito. And these are institutions which are mandated by law. And they know what they're doing. They are the ones actually who are making all of these rules civil service ka, hindi ka civil service eligible at saka hindi ka pwede ganito ganyan. They have their own key result areas. They have. Hindi yan matitinag sa press hindi. release na. Eh, shovel ready na to. Oo, Itong project hindi, na to. And one-man team daw ata ngayon. Ayun ang problema. Tay-tay. Kailangan. Patay tayo. Halimbawa, pare, ito, takang-taka ako rito. It has to take the president. Kailangan To ng say these things. BBM pa mismo magsabi, yan nangyayari sa Siquijor. Ay, yung sa ano? Yang nawawalan po ng kuryente in a very important place. So, ang local authorities po ng Siquijor nagdeklara na ng state of calamity dahil, wala silang kuryente. Pare, Inutos daw ng presidente, Department of Energy, imbestigahan nyo nga yan. pare, It has to take the president. alam mo ba kung saan nag-umpisa yan? Ano yun? Wala silang tubig muna. Ngayon, tinanong niya luwa. Walang tubig sa Siquijor. Walang tubig sa Siquijor. Tinanong niya si Joy, si Administrator Salonga. Inanong ni Joy, ano ba yan? Sir, wala talaga kami tubig dahil walang kuryente. Patay! Kasi iikot Doon nalaman. Paano mo malala? Kasi magpapump ka, ipapump mo? Pwede ba mano-mano yun? Matagal na pong problema yan Yan. sa Siquijor. Yan. So, sa water district ng Siquijor, hindi ko kabisado. Ano yan? Deep wells, pump. Deep well. Wala Paano ka silang magpapump? ilo. Kung wala kang meron ding ilo, pero paano ka magpapump kung wala kang kuryente? Oo, sa bagay. Bakit nga Hindi walang naman puro kuryente? gravity-fed area. Hindi, bakit walang kuryente? Wala isla Yun yun. na nga. Ayan ang problema. Bakit walang kuryente? Punta tayo, DOE ngayon. Yung po ngayon distributor, hindi yun ang pwede nyo sisihin. Hindi. Dahil distributor lang yun. Yung power supply. Yung power so yan, key supply. result area yan. Yeah. Ano yung ad ng NGCP? Yung NGCP, ito. Handa raw kaming, Ang dami. handa silang i-transmit ang kuryente. Nasaan? Kung meron. Nasaan yung kuryente? DOE. Ay! Ang maganda rito, yung Secretary ng Department of Energy, Okay. inilipat pa sa mas lucrative. So how na do you keep posisyon. these guys on their toes? Pag ganyan, di ba? Yan ang ibig tanong ko dyan. Sa... Parang kala ko sasabihin, how do you keep the music playing? Iba naman yun sila. Hindi. Business as Business usual as nga usual pag yun ganun Iba na ibig sabihin nun, Jonathan. Hindi, pero The music yun nga plays sinabi, on, plays ibahin naman yun, sir, ibahin naman natin yung tugtog. Wag naman yung how do you keep the music playing. Wag yun. Wag hanap tayo ng iba. Eto, merong another issue on energy po. Nakikita nyo, doon sa ating inflation rate, isa sa mga power. Oo. Yang tubig, Yan. transportation cost. Internet. Ngayon medyo na, yung epekto niyan, medyo humupa na. Ang lumalabas, nasa food pa rin ang inflation. Pero tuwan-tuwa pa rin si Secretary Recto. Dahil daw yung pagbaba ng inflation, alay niya sa Filipino people. Ayan. Boss, tinatamaan pa rin yung poorest 30% kahit mababa ang inflation. Ang laki na epekto sa kanila. Ngayon, nagsalita itong National Association
of Electricity Consumers. NASECOR. Sabi na ang DOE daw, baguhin nyo na yung inyong rules sa pagpili-pili ng kung sino ang mabibigyan ng permit, competitive. Kunwari, competitive selection process. Pero bata-bata nyo yung nagkakaroon yan. Ito naman si Pete yan eh. Okay? Hindi raw po transparent. At hindi rin naman bumaba ang cost of power. Ilang taon na raw ba yung EPIRA na yan? 15 taon na, halos. Bagkus na bumaba, tayo pa rin ang pinakamataas. Alam mo pare, meron akong bisita from Sweden. Sa 3 sila, at doon meron silang heater. Ang tindi ng heater doon, si Sweden. Summer lang sila hindi nag-heater. Pero pag summer, nag-aircon sila. So buong taon sila, meron sila noon. Power. Okay. Alam mo magkano equivalent na kuryente niya? Per hour. 3 sila. Equivalent in pesos, 1,500. Ano yan? Sa Sweden. Per month. Sabi ko, yung ganyan ka, nandito ka sa Pilipinas, mga 40,000 per month yan, 1,500. Ganon kamahal ang kuryente dito sa atin. Kaya po nagsasalita itong NASECOR. Matindi sinasabi ng NASECOR Na ano? Nire-recommend sa DOE na publicly declare na yung current CSP, yung competitive selection process, declare na yung policy failure to at talaga mag-launch ng review paano talaga gagawin to. Dahil wala raw pong bagong independent power supply ang lumabas in the past 3 years. Wala. So yung mix ng ating kuryente ay pareho pa din. Kumbaga, yung pa rin nagpapasasa. Hindi mo naman binabanggit yan, Pete. Si Pete yan eh. Si Pete? Oo. Yung mga what about the renewables na ang dami nang inaugurate yan. Pare, kailangan i-spoil yung mga yan eh. Kailangan ipaboran yan eh. Di ba merong renewables? Oo. Meron lahat yun. May incentives na. Pero wala pang tumatakbong, hindi pa talaga fully functional. Nakakuha lang na incentives. So pag may incentives na yung mga yan, pupunta na doon sa funders o mga investors o meron na kaming bebenta nila yan. Ganyan ang ginawa ni Vince Perez. Ang nakumbinsi ni Vince Perez ay walang iba kundi si Sumo. Ayun. Naglagay. Under review rin yan. Ayan. Ganyan po ang nangyayari dyan. Matindi. So yung alternate G ni Vince Perez nakakuha na ng approval. Therefore, the approval means sa mata ito na. ng mga investor Ito na. Available. Ay tumataginting na salapi. Yan. So, may naloko siya. Naloko niya yung GSIS. Naglagay ng pera. 1.4 billion. Ano nangyari? Di bagsak yung presyo. Ayos. Ngayon, meron na ba nangyayari sa Alternergy? Nakapag-produce na ba ng kuryente yan? Parin Jonat? Ayun ang gusto natin malaman. Mayroon ng pangako. May targets. May target. 35% by 2030. Yan ang mahalagang by 2030, target. 35%. Meron na. By 2030. Current 22% pa lang ngayon. So magiging 35%. In fairness, there are a number of private sector initiatives. It takes time. Solar, pinapasukan nila. Nga lang, nako-convert nga lang yung farmland at but at least they're going there. Let's give them a break. Ganun ba yun? Ganun ba? Pero hindi rin. Palagi naman. Ayusin yung... Give them time. Lagi naman, let's give them a break eh. A number of companies nag-open ng kanilang sarili-sariling renewable energy departments. May sasabihin sa atin ng taong bayan, kami, wala na ba kaming break? Wala silang break. Kayo lang ang may break? Yung NASECOR, umaangal na eh. Ano ba? Pataas na pataas pa rin. Ano istorya ng NASECOR? Talagang inaano nila. Teka muna. Ibig sabihin... Alam mo, tinitira nito si Lutilla. At saka si Dimalanta. Walang nangyayari sa inyo. In other words, aboitis.
Yeah. Ito naman yung SEC bagong chairman, Yan. Francis Lim. Francis Lim. Kasusumpa lang, hindi po siya kasusumpa niya. Siya ang nanumpa. Hindi siya sinumpa. Hindi. Hindi siya sinumpa. At nangako po siya pagkatapos niyang sumumpa na bubuhayin ang capital markets sa Pilipinas. Ang unang Mr. Chairman. Is it up to the SEC? Mr. Chairman, ang unang yung buhayin, yung inyong registration sa inyo. Capital markets po, it's a function of many things. Like what's going on in the economy. Gaano kasigla ang ating ekonomiya, gaano kasigla ang investment dito sa atin. Makikita yan sa stock market. You don't have to do anything. What you have lalago yung stock market natin. I-work out lang ho ninyo yung inyong internal procedures. Ngayon, yung SEC, sabi nga, self-policing na po yung capital markets. Ang SEC, nadyan lang kayo pag may nagluloko. Set the platform. Pag may nagluloko lang, tsaka kayo papasok. Let your platform hindi po dapat yan ang focus nyo. Ang focus nyo po ay dapat maganda ang takbo ng SEC sa pagrehistro ng mga korporasyon, partnership. Registration at the same time, pagtanggal sa mga korporasyon na nag-i-scam. Ng mga nagluloko. At saka, pagpakita ho kayo ng mukha, hindi robot. In other words, open up your offices. Actually, yung huling yun, mas importante. Open up, meron tayong taong kakausapin doon. Ang gusto niya po daw, yan lahat ng mga GOCC, malista sa stock market. Ay, good luck sa'yo. Karamihan nga dyan, umaasa sa subsidy. Diba? Ang sa akin, ang mga pwede magpalist sa stock market. Kasi pag GOCC ka, halimbawa PCO, ang PCSO, hindi mo pwede i-list yan Kasi pamigay ang pera niyan hindi po nire-retain for the benefit of stockholders. Paano may lilist yan? Diba? Ang PAGCOR ganun din. Pinamimigay niyan, yung pera niya, binibigay sa mga sports, binibigay sa social fund ng presidente, hindi nire-retain for the stockholders. So, paano mo ipalilist yan, parin Jonas? Paliwanag mo nga sa the stockholder is the government, is the people. And their very reason for existence is precisely to raise the money for the government to do all the things that need to be done. All the things. Halimbawa, yan sa health. Kaya nga binibigyan na sila ng 50. So, anong GOCC ang ililist mo? GSIS? Ganon din po yan. Magagalit sa'yo. Magagalit sa'yo mga members. So, saan galing yung idea ni Francis? Chairman Lim? 50%. Actually, ang government owned and controlled corporations, they're obliged. 50% of their income. Ibigay sa gobyerno. Paano yung stockholder nun? Yun na nga. The stockholder is the people So, ililist mo yan. Ano ba profitable na GOCC? Sige nga. Sige. Ito pa siguro, ligawan nyo yung the likes of Unilab. Hindi listed dyan. Yung mga ganyan na malalaki, pero hindi listed. Bakit? Takot po sila sa stock market dahil sa... Baka kung anong gawin. Ayan. Mercury, mga ganun. Ano yun? Birthday greeting na naman? Sobra-sobra na. Hindi pala. Time check. 9 o'clock na umaga. Karambola, Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Karambola, Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Kasama natin, Jonathan De La Cruz, Joel Aksamana. Ako po si Conrad Danal. Meron tayong maiksing message from PCSO. Alam nyo po ba, nakakatumbas ng bawat taya sa Philippine Charity Sweepstakes Office or PCSO ay kawang gawa. Sa bawat ticket mo, sigurado may matutulungan kang Pinoy sa kanilang pangangailangang medikal. Dahil sa PCSO, basta kawang gawa at pagtulong, hindi ka nila uurungan. Kaya palaging tandaan, ang bawat taya may kawang gawa. Yeah. At may panalo. But I just want to say something about the Senate vote. Okay. You know, it is the epalism in Senate. Lang ako, nalulungkot ako, alam mo kung bakit. Yan for the first time in our history,
this particular effort about impeachment, which is a constitutional duty, has been mangled somehow. Kasi naging naging political but it's di ba impeachment, it should, by the very essence of it, it's political. It is political, but it is judicial as well, because you are talking about accountability. Okay. You are talking about things that need to be answered. Ngayon, if you are going to return but without dismissing, there is no such thing. Return without dismissing. Why don't you just go through the trial, get it done, and then acquit or convict? Ganun lang yan. Acquit or convict. Meron nag-point out dito. There's no such thing as return without dismissing. You are already putting into the record all the things that you are saying na political. Masyadong... Hindi kasama dun sa decision nila yung kung ano yung nangyari sa House. Kasi yun ang pino-point out nila doon sa debate nila. Hindi kompleto yung nangyari sa House. Maraming nangyaring ganito. Hindi yun ang isama nyo sa decision nyo. Oo, di sabihin ninyo yun. Oo, decision kayo. Hindi yung from the start, wala na. Niyari nyo na kagad. Mali eh. Kasi pagdating ng decision, sabihin nyo, hindi perfect yung ano nyo eh. Kaya dismiss ang kaso on the basis of this. Kasi ginanya sa House yan, ginanito sa... Ganito, sabihin ninyo, in your decision, sabihin nyo, ito ay we are acquitting the Vice President precisely because one of the things that we know is that the manner by which this was won, ganito. Saka sa House ay... Yun. Kasi si Joel Chu ay may masanas. Mga ganon. In other words, hindi you go through that process, let it be done. Pero hindi pwedeng walang... ano yan? Hindi. Walang ganon. There's no such thing. Tama ka doon. Pare, maling-mali yan eh. Kasi nakakalungkot yung ganon. You are putting the Constitution in jeopardy, number one. And number two, you're not making a good example of yourselves. Okay. What do you mean you're not making a good example of Kasi, inuunahan ninyo yung pag-present ng mga ebidensya, pati yung defense ni BP. You give her the chance. Nauna na sila bato eh. They're showing an example of loyalty. Ay, wala fierce yun, loyalty. pare. Sunugin mo man ako, mangangamoy Duterte ako. Ang loyalty mo should be the Constitution. Bakit? Yeah. That's a good argument. Bakit mangangamoy doon? Mangangamoy ka. Si Bongo, sigurado ko. Si Bato, sigurado ko. Pero iba, hindi. Ito yan. You are not... Your loyalty should be to the Constitution and to the people. Your loyalty is not to some person. No. You are talking about that eh. Hindi na tayo tribal. Ano Wala yan? na tayong hepe-hepe You are mandated you are obliged under the Constitution to do your duty. Di sabihin mo doon, ilagay mo doon sa in your argument. Pwede ba yun? Return without dismissing? What? What is that? Return to sender para sulat. Accountability is harassment. You just want to put yung bangpilayan, yung 2028 elections. So. Let it be said so in your sabihin mo ito. Ito yung ko. Ito, merong issue rito. Si President Marcos daw po, hindi nagbibingi-bingihan dyan sa Bureau of Immigration. Yung white paper, kailangan daw po itignan para man ma-clear. Kung sakaling walang kasalanan, cleared. Kung may kasalanan, makasuhan. Sino may sabi niyan? Sabi po ito na President Claire. Sinabi na sa kanya na itong mga ito, you don't make a press statement out of a white paper. Sinabi na sa kanya kay Claire na yan ibinigay na sa NBI because pero kailangan niya magsalita pare. Sayang yung damit pag hindi nagsalita. Sayang ang damit. Bago yung damit Maliwanag naman yung sinabi ni Asek Clabano We cannot have a complaint filed because ngayon, it is a white paper. But we are giving this to the NBI so that they can investigate. Nakahanap tuloy ng opening itong si Biado. Ang deklarasyon niya po, kaya daw siya ginaganyan dahil yung kapatid nitong si Michael Yang, yung Tony Yang, may naglalakad daw po
na yan si Michael Yang, yung Farmally. Yes. The economic advisor of PRRD. Of President Duterte. Yes. Yan pong Michael Yang, who was a Chinese national. Yes. Ngayon, yun daw kapatid niyan, Tony Yang. in the custody or detention ng Bureau of Immigration. Yes. May naglalakad. Oo. Meron daw lumalakad. Kaya daw siya ay bina-white paper dahil dyan. Kulang si Commissioner dyan. Hindi Baka. may naglalakad. May mga naglalakad. Kaya nakita mo, mamaya sasabihin ko. Wala naman snowball sa'yo. Talo ka kay Galvez. Si Galvez, snowball. Talo ka. Oy, may babala po. Gusto ko lang magiting kasi yun na yung sinabi nga, ang white paper, hindi po pinapatulan ng official yan. Ay, nako. President clear naman. Oo. Maniwala ka sa akin. Tapos ang presidente, sasabihin mo pa, ang nag-utos daw presidente. President clear. Oo. Press free. Ang white paper po, ano yan Kaya nga white paper. When I was writing my column, nako, hindi lang po siguro 100 white paper. Ako. Kung ano-anong issue sa akin. Yan si Conrad, ganito. Ay, nako. Pinatulan mo yon? Ayan. Ay, baka... yan si Jonat, kago yun. Yan si Jonat, nako. Tado yan. Ayan, papatulan mo yung mga ganon. Oo. Yan si Jonat, nako. Ay, nako. Daming ano niyan. Mga ganon. Kung papatulan mo yun. Lahat ng ganyan, ay patay ka na. Bawat article mo bisusulat sa dyaryo, parang hindi alam ni Claire yan Bawat article mo bisusulat sa dyaryo, upakan ka. Yung ganun lang yan. Siyempre, kailangan sumagot nung ang sabi po ng lolo ko, ang tawag ko daw Apong Oni. Sigurado may matatapakan ka. Kapag wala ka natapakan, ibig sabihin, wala ka. Hindi ka naglakad sa labas. Natulog ka lang sa bahay. Natulog ka. Ba't ka ba nagsabing magsasaka ka? Ayan. Sabi po ng Department of Health, mag-iingat daw po kayo mag-Sharon. Ayon. Alam nyo ba? Ano ba yung Sharon? Ano yung sabihin ng Sharon? Yung nag-uuwi po ng pagkain galing sa party. Balutin mo ako. Sabi ni Health Secretary, balutin mo ako, Sharon. Yun yung Sharon balutin mo ako. Mamaya pakuha natin kay Sharon. Ano ba ibig sabihin ni Sharon? Balutin mo ako. Sabi po he went on TV to say this, Ibig sabihin, may nakikita talaga siya. May nangyayari. Health Secretary Teddy Herbosa po, sabi, meron mga foodborne illnesses. Yan. Ang number 1 daw niyang sasabihin, kapag nag-Sharon kayo, mag-ingat kayo kasi sa susunod na araw nyo pakakainin yan. Which is correct. Ayan. Diyan nagkakaroon lang. So, yung mga Sharon dyan, maski daw po iinit dyan, yung mga bakterya na buhay nandun na. Ang problema dyan, yung gastro. Ayan. Lalong-lalo na po kung may nagkaroon na ng masamang amoy. Ayan. Mas maganda daw po talaga yung bagong luto ang kinakain. Yung mga... Ito naman si Vicky, iba na naman. Ano na naman sinabi? Kaya nakita niyo si Sharon kung ano itsura. Hindi naman si Sharon ang pinag-uusapan. Sharon pagkain ito. Nagbabalot. Ikaw naman, Vicky. Wala. Si Sharon, alam ko, pumayat na Kayo naman Alam naman natin yan Pero maganda po yung babala niya. Pero ito naman ang mas nakakatakot, pare. Fastest growing tayo. At least number 1 tayo. For the first time? Dito po sa Asia Pacific tayo number 1, pinakamabilis. Oy. Ang paglaganap ng HIV. Patay. Hindi positive yan. Hindi positive yan. Kasi ngayon naatupagin na natin yan. Ang nakapansin po ay WHO na
at saka ang UN Program on HIV. Oh. Big sabihin niyan, meron po silang gagawin dito. Matagal na natin sila sinasabihan, oy, may problema kami rito. At least pinansin na tayo. Fast growing na so tayo. sa akin, may mangyayari dito. That's the positive. Ang mga agents po kasi, nakita na nila yan, so meron daw silang, naglabas na sila ng joint statement. Nananawagan ng ang executive order, magdeklara ang presidente na this is an urgent public health concern. Baka gagawin na ngayon yan na meron ng WHO tsaka UN. Tayo fastest eh. Kumbaga tayo number 1. At mukhang magbibigay ng pera. Ayun. Okay. Ayun. Yung pong financing. Kasi ang kanilang tingin daw po, pag naponduhan yung drive na yan, malaking bagay. Yung HIV, huwag niyong biruin yan. Yan mo. Nakakalugmo po yan pag sa economy. Alam mo, I think kaya napapansin din, maski in the sense, aside from the fact na tayo talagang fast, because we have a migrant population eh. Migrant 10 million pare. From the provinces. Hindi lang yan. Dito, we have seafarers. Yes. We have overseas workers. 10 million. Uuwi yan. Mag-ano dito. You know what I mean? And then, kakalat na yun. Yung pondong sinasabi mo, saan Sa Department of Health yan. Hindi, but how to use sa testing, education, Well, I don't know. campaign. Gagawa silang programa Department of Health. Dapat. Pero ang statement po ng UN at saka ng WHO, critical yung HIV prevention. Yes. Sa ating mithiin na gusto natin maging upper middle income. Baka doon pa tayo maderail. Yung UMIS po, yung yun ang acronym no, upper middle income status. Gusto natin magaya. Kasi pag umaangat ang ating economy, yun po mahihirap na iaangat din natin. Yun lang ang tanging paraan eh. Hindi po ayuda. Economic growth ang tanging paraan. Ngayon, kung meron tayong HIV Drug problem, yan. It's a drug. hatakin tayo niyan pababa. Yun ang sabi ng UN. So, ano mo baka naman ang US pwede mong kanya lang cancel na yung USAID. No? On their own, they can work it out. Alam mo yan ang because it can. Alam mo, there are countries, there are people out there who are out to undermine the Philippines. Makakita na ng konting ganyan, sisiraan na tayo. Pare, papalakihin na nila yan. Sisiraan Kaya na. nga, palagi natin sinasabi, yung hidwaan ninyo dyan, kayong mga leaders, it will really be talagang papahirapan tayo. Kasi, ano to, mga competitor countries in tourism or something? Mga one big example, ito, I'm not saying, yung nagkaroon ng problema tungkol sa, tungkol sa strike sa PAL. Hindi ba Singapore? Tinira tayo dyan. Oo. Nagkaroon na strike sa PAL, hindi makaano. Tinira tayo. Ganito yung nangyari dyan. Pwede ko ba ikwento? Yes. Okay. Noong panahon ni ERAP, nag-strike ang PAL. Yung mga piloto at saka crew. Lahat. So, tigil lang flights. Okay. Ang Singapore Airline, biglang nagtaas 3 times na pamasahe. Philippines-Singapore. Kasi wala na sila kalaban. Okay. Pero bago po nangyari yung strike sa PAL, etong Singapore, nagda-dive. Tinitira tayo. Predatory pricing ang tawag dyan. Ina-undercut nila yung mga PAL natin. Nung nawala yung PAL, ito na. boom! Dahil wala kayong choice, sasakay kayo. Yan ang sinasabi ni Jonah. Diyan yan nangyari dyan. Titirahin ka eh. Karoon ka ng konting dito, ayan. Ay, alam naman nila, sinasabi nila, tayo ngayon ang tinitignan. Kasi kumbaga, tapos na yung kanilang run. Wala na silang pupuntahan eh. Ang next ay Vietnam and Philippines. Okay? Yeah. So, imbes na sa atin mapunta, tayo even sa tourism pa. Ganyan. Kung may HIV epidemic, etc. Ay, wag kayo doon. HIV. HIV. HIV.
Pero tama yung sinasabi ni Parin Joel. Giniisip ko rin saan nila ilalagay yung pera. Diba? Kasi we have to address alam naman natin ang sanhi nito, men to men. Okay. Na pagtatalik. More than almost 95% o more than 95%. Somewhere there, 95%, ang sabi po ni Secretary Herbosa, galing dyan. Tapos yung mga sex workers, makikipagtalik sa mga girlfriend or what. At doon, mahahawa din yung mga babae. Iikot na yun. Yan ang problema dyan. Paano natin ipiprevent yun? I ask this in the context na, teka, tayo lang ba bansang may ganyan? The level of promiscuity has been increasing in fastest growing tayo. HIV worldwide ang problem. Pero ang taas ng ating growth. Fastest growing kasi tayo fastest growing. Nakakabahala. Yun na nga, fastest sa growing. kanya, yung migrant, okay, that's one thing. Kumbaga sa Wild Wild West, fastest gun in the West. But we're a vast Roman Catholic country. Puno ang mga simbahan natin. Kaya nga yung education and information will be a key component that should be of this program. A weapon that can be utilized kung sakasakali. Pare, may solusyon na sa smuggling ang Department of Agriculture. Oy, very good. Very good yan. Comprehensive review of fish importers accreditation. At meron na pong moratorium daw sa mga bagong gustong mag-import ng fish. O di paborito doon sa mga dati nang meron. Parang mining yan. Tigil daw po ang new application for import permit. Oo, i-reevaluate daw po yung mga accredited na fish importers. Yung Frabel kaya kasama sa review? Pare is one of the biggest fishing fleet in the Philippines. Pero important din yan. Isa sa mga pinakamalaki. Fish, may fleet yan, nangingisda, processing, packaging. Yan ang problema sa meron pong conflict na appoint. Galing sa industry. Kumbaga si Acusar noon, galing sa industry. Tapos again, you look at it from another point of view. Lutilla, galing sa industry. Galing ka sa industry, you have expertise in that industry. So walang ibang may expertise kundi galing doon sa industry. Now yung conflict, one has to assume that this person will have enough patriotism or gravitas to gamitin ang kanyang advantage ng para sa akin that's too much to assume. Ang dami nating mga sekretary na galing sa mga naging magandang Yun nga ayaw ko Ang nahalata mo lang nung nag-retire, may balik din doon balik sa Ayala. Balik din. Sino yan? Babe Singson. Si Rene Almendras. Si Rene nasa mga maikling Marikana na. Ang tawag nga dyan noon, mga sugo. Nandun na? Emperador. Sugo. Ano siya doon? Well, one of the he's going to breathe new life into the business. The business. Which means they're going into utilities. Alak to Paano napunta? Anyway, new breath into the business. So hindi ka naniniwala doon? Hindi, kaya daw niya ginagawa yon to protect us from unscrupulous importers. Nakita mo na? Talagang patriotic, sabi ni Joe. Yan na nga. Galing. Kakaiyak po, Secretary. Ngayon, the review aims to vet all fish traders and importers to determine if they are indeed the review will assess whether importers are genuinely processing their supplies. Yeah. So, meron pong moratorium at review. Tama yan. Kaya extend lang niya nung 20,000 metric tons. Kaya nga gusto natin malaman, nagpalit na ba ang pangalan yung pinakamalaking importer, boss? Sino? Sino yun? Frabel? Hindi, yun ang tinatanong ni Tony. Walang yan tuntunin to. Si Tony, sabi niya sa akin, boss, pakitanong mo naman. Kasi dati, alam namin kung sino ang pinakamalaking importer Nagpalit na ba ng pangalan para i-review?
Hoy, Tony, ha? ikaw ang sama ng implikasyon na sinasabi mo, ha? Para kang Patriotic yan, sabi ni Paring Joel. Parang meron kang pinaparinggan. May naintindihan ko na yung point of view mo. Yung mga competitors mo nung araw, hanggang ngayon medyo nakatingin sa'yo ng Teka, weather energy. I-credit ko kayo. Yan ang bagong parang, wag kang lolo-loko dyan, i-credit kita. I-review kita. This process will take some time. In the meantime, na nire-review kita, accredited ka dati, hindi kita i-accredit. Tinatanggal, Pero under-review kita. Under-review. Habang nagre-review ako sa'yo, hindi ka muna pwede mag Ayun! Ayan. Para may mga iba't ibang yan. Okay. May iba't ibang... Ikaw naman, hindi ka naman makapalag dahil ikaw ang sekretary ang magagawa. At least for now. Ang maganda rito. Lintig lang walang ganti. So, ganun lang nangyayari niya. ang inaatupag po ng ating Agriculture Secretary, importation ng fish. Okay? Yung MSRP ng imported rice. Ay, magkakaroon na rin ng MSRP sa fish. Ang imported baboy. Yan po ang ating inaasikaso ng ating ng paborito ni Paring Joel na Agriculture Secretary. Ito, ang Philippine Statistics Authority may bagong spin regarding agricultural imports. Yun daw pong deficit natin sa agricultural trade natin ay nagnanarrow. Yun ang spin nila. Pero sa totoo lang po, nagnarrow yung, ibig sabihin ng deficit kasi, magkano yung ating binili na agricultural goods at magkano yung ating na export. Nagnarrow daw po yan. Okay? Nung Abril. Ang hindi nila sinasabi, yung pong ating total na importation na noong Abril ay umabot sa 1.66 billion. Isang buwan lang yun. Yun yung total import natin. Kinumpute ko in-extrapolate ko sa 12 months yung isang buwan. Mahigit 1 trillion, 1.2, 1.3 trillion pesos. Yan. Ano po ba ang mga matataas nating importasyon noong Abril? Umabot po sa halos sa mahigit sa 350 million. Okay. Yung ating importation ng cereals. Ano ba yung cereals? Di ba bigas yan? At saka wheat. Pare. At saka corn. Hindi ba natin, yung wheat, palagay ko, hindi natin kaya tanim dito. Kasi meron pong element ng frost yan eh. Yung, kumbaga, sa maginaw na klima, meron ganyang element yan, wheat. Pero yung corn at saka yung rice, bagay na bagay po sa atin yan. Bakit ganun kalaki? Okay? Yan pa rin po ang ating problema. Saan tayo bumibili ng cereals? Vietnam, Thailand. Yan yung bigas. Ang wheat, Australia, United States, US. Tsaka corn yan. Kila Rick Argentina. Soybeans. Yan po ang mga ini-import natin. More than 1 trillion, 1.2 trillion pa rin. Pero ang spin ng PSA ay nag-narrow daw ang ating trade gap. Kaya pala puro importation na sinasabi nitong yung ang naririnig natin press release galing dito sa Department of Agriculture ay may kinalaman po sa importation. Okay? Bakit wala tayong balita man lang? Halimbawa po, umaangal yung mga magsasaka, napakamura daw binibili ng bigas nila. Meron ako nakita sa internet, pare. Nakasalansan pa nga sa ilalim ng bahay yung bigas, yung palay. Binibili daw, binabarat daw sila ng 13 pesos. Magandang quality naman. Dry na yon, dry.
So meron po mga suggestion ngayon na hindi naman nagkokomento ang ating pinakamamahal na magiting na Agriculture Secretary. Magkaroon daw ng floor price sa palay. Wala tayong naririnig sa kanya. Wala. Ang naririnig po natin ay tungkol sa importation lahat. Yan daw economic sabotage, yung mga ganyan. Okay. At yung review ng importasyon ng isda. Pero ang mga ini-import natin ay cod, salmon, Halibut. Chilean sea bass, halibut, lobster. Bakit yan ang sentro ng discussion natin? Sa agriculture, importation. Hindi ba pwedeng sabihin niya, mag-utos siya ng isang USEC, araw-araw mag-press release ka tungkol sa production? Di ba pwede yun? Walang press release eh. Ay, wala ba? Well, even yung sinasabing floor price, sila insan polling, well, okay yan, sige, bakit hindi? Pero ang mas gusto nila sana, yung suporta mula sa gobyerno. Sa production. Sa production, whether yung sa loan, suporta, yung makinarya na mga gamit, yung seeds. Oh, dahil handa naman sila magtrabaho yung mga yan. Magsasaka sila through and through eh. Saka yung sa makinarya, pare, nakita mo ba yung ginagamit sa yung planter? Oo, yung ganun. Hindi na manual ngayon, yung umiikot lang nagtatanim. At even yung pang-araw kasi sobrang init, pare. Hindi na daw uso yung talagang nag-ano ka pa ng kalabaw. Wala nang ganun. Meron nang pero sana, yun ang suporta. Ma-increase nila production na, walang problema. Yung floor price, naintindihan din kasi business is business. Pero wala yun. Oo wala yun. Kasi pag tumaas ang yield mo, di ba, kahit mababa ang presyo, kita ka pa rin. Kasi marami ka ibebenta. 9:31 ng umaga, time check po natin. Karambola, Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Kasama natin, Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana. Ako po si Conrad Banal. Good morning sa inyong lahat. Good morning. Pero bukas June 12 so Independence ano ba mga Day. Parada. Activities, mga parada Yung, dyan. Umuulan. Well, meron pa rin naman. Meron activity. Yung national yung National Cultural Commission for Culture and Arts ba yun? NCCA. May mga hinandaraw po sila. Yes. Kumbaga sila taya ngayon Okay. Dito. So parang ang theme ng ating celebration bukas ay tungkol sa ating tawag nito sorry. Ating kalayaan. Yung tungkol sa independence, pare. Yung independence hindi po yung political independence. Okay. Kumbaga ang team bukas, yung ating cultural heritage. Yan, parang ganun Oo. Ito ba maging proud tayo na tayo ay Pilipino? Parang gano'n na gusto nila. Ay Pilipino. I for one bukas, hanggang June 15, pare, palalabas daw yung, gusto kong panoorin to sa big screen, General Luna. Yan. At yung Goyo, Batang General. Saan daw palabas sa Robinson's Galleria, Robinson's Manila, yung mga ganyang classic activity ng ating Independence. Fisher Mall, SM Cinema, 150 pesos lang ang maganda yan, ha? Ako gusto ko panoorin ulit ito kasi para lang mabuhayan uli ako ng dugo? Bakit? Nasisira ka naman ng loob? Nawawalan parang susuntukan sa Senado. Ay, mga ganun. Pagkatapos magyayakapan din pala ulit. Di bale. Di bigote naman yung ron Ayan. Alam mo nang yun. Scripted yun. Ikaw naman palising nga. Pareho sila bumoto Palising. Maganda to May sinasabi po ang PIDEA, parin Jonat. Parin Joel. Ano sinabi? PIDEA Director General Isagani Neres. Yun daw pong mga floating shabu. Mahigit 1 tonelada na yan. Floating shabu. Na nakita dyan sa Batangas at Ilocos at pati parte ng Zambales. Ay galing daw po ang kanilang tingin yung sindikatong pangalan Samgor. Dalawang word yun, Sam at Gor. Yan daw pong Samgor na yan ay alliance ng mga 5 drug triad.
Sino-sino yung mga yon? 14K, Bamboo Union, Big Circle Gang, Samyin On, and Wu Shin Wu. Base po yung mga leaders niya sa Hong Kong at saka sa Taiwan. Mabigat yan. Ayan po ang sinasabi ni Five Drug Triad Alliance, pare. Sam Gore. Yan po ay kasama sa ang Pilipinas kung saan sila involved. The company. At ang estimate nila, mahigit sa kalahati ng drug trade dito sa region natin, Asia Pacific. Hawak nila. Ay hawak nila. Ang estimate po ng worldwide drug mga agencies umaabot sa $17 billion ang profit nitong Sam Gore na to. Ang founder daw po niyan ay isang Chinese-Canadian na pangalan Che Chilop. Nahuli na yan at 4 years ago sa Netherlands pero umaandar pa rin yung kanyang syndicate. Okay. Pero ito pinagtataka ko rito, parin Jonat. Hindi ba kayo nakakahalata, PIDEA, PNP, NBI? Pag maliliit yung nireport kanina ni Jopel Peleño, 1.6 million shabu. Yung tao huli kasama ng shabu. Pagtingi, huli. Pag ganito kalalaki shipment, nasugbu. Magkano yung nasugbu? Tonelada rin ata yun. 900. Billion din yun. Ganyan. Ang nahuhuli lang yung shabu. Wala yung tao. Wala yung tao. Pwede yan, di ba kayo nakahalata? Pero may street worth 7 billion o kahit whatever. Pero hindi ba sila nakakalata? Kasi kung tingin, liit nung halaga. Bakit nahuhuli nyo yung mga ganyang kalalaki? Nasambales. Nahuhuli nyo. Pero walang tao. Huli nyo lang yung shabu. So, kumbaga, pang-report. So, kung pa, yung attendance ilang nahuhuli dito sa mga off the water. Hindi ba sila nakakahalata kaya, parin Joel? Tingin mo, hindi sila nakakahalata. Ha? Na pag malalaking huli, shabu lang. Wala yung tao. Walang tao. Bakit kaya? Parang may paliwanag ba dyan? Parang crime without a criminal yan. Maganda yun. This is a crime. Ayan. Pinag-iisipan ko yan. But what's the criminal? Well, it is a sorghum consortium, etc. Samgor. Ang daming mga Bakit wala kayong nahuhuli? Paano ho floating Sino yung tao nila rito? Ayan. Sino sumasalo rito? Sino sana sasalo dun sa floating? Ayan. Bakit? Hindi pwedeng ang sumasalo. Walang intelligence ba doon? Hindi pwedeng sumasalo lang dyan yung mangingista. Hindi pwede. Hindi naman siya our hero fisherman. Hindi naman siya attached doon sa Samgor Hindi, wala Kawawang mangingisda. Baka siya pa mademanda rito. Ikaw pala. Wala nang ang huli. Hindi ba? Nag-i-import na nga si Darjun Kiko. Tapos ang huhuli. Ayan. Ang pinapahuli ko sa inyo ay isda, hindi shabu. Takang-taka ako dyan pag malaking huli, walang tao. Huli lang yung shabu. Hindi kaya Kung ako baka makahalata ako Mukha talagang pinahuhuli lang to kasi walang tao Huli lang natin siya kasama sa strategy na Samgor din to no? Galing mag-strategize Samgor na yan Ito pare, pahuli natin. May huli tayo. Pero dito tayo. Business magpakawala ka rin. Papasok yung Hindi, business. Parang yun nangyari sa Batangas. Ang nahuli yung driver. Patay. Yung driver nung Hindi, malaki kasalanan ng driver Bakit mo dinrive? Hindi.
Hindi, yung Nagkamali ka ng pinuntahan. Ano ka? Ayan. May checkpoint siyang Ayan. Bakit ka sa nadaanan, checkpoint? Ikaw Tatanga-tanga sinabi na ka sa'yo na umiwas ka dyan yung sa may-ari checkpoint. nung yate, nasa na? Nakawala eh. Nawala eh. Pambira. Yung yate mismo nakuha. Pero walang ano. Pwede rin pabalat. Magkano lang yung yate? Yate, Kung $17 billion, profit pa lang yun. Ang yate, madali na Itong yun. grupo, 17 billion, pare. Ano ba naman yung yate? Isipin mo yun. Sarap nito. Sabi nung Samgor sa kanila, pinoproblema ba yate? Sige. Sir, paano itong yate? Iwanan ba natin to, sir? Hindi naman kayo makukuha niya. Sige. Yate lang pala pinoproblema mo. Okay. Meron na raw pong paraan ang LTFRB. Ang sagot nila sa kamote at saka sa road rage. Meron po silang bago, new improved. Ayun, Jonat. Parang tide. New improved plan. Ayan. Ano po yung plano? Magtatayo raw po ng academy ang LTFRB. Para daw po sa mga public utility vehicle drivers. Yan. LTFRB. LTFRB, wag na kayong Academy pa rin, ganda nun Please lang. Ano? Wag na kayong makibangga pa, diyan sa 205 na mga driving schools. Ay, Pero tatanggalan ng 205 lisensya. 205 na yun eh. 206 na kayo. Academy to eh. Para sa public utility vehicle, hindi po sa mga bagong driver. Mr. Jonathan De La Cruz. Pinaganda mo na yung Para po sa public utility vehicle drivers. Sabi nga ni paring Joel, pinaganda mo na yung pangalan, pareho rin. Hindi, tsaka ito plano lang. Ayun na masaklap. Hindi talaga ba ito? Kumbaga, threatening to plan. Ayan. Bago matuloy ito, ewan ko lang. Sabi nga nung aming trainer ni paring Joel, si Ping Galang, yung aming news editor, nung kami ay nagsisimulang maging reporter. Iho, bata, kid. Ano ba yung mga tawag sa atin? Kid, bata, iho. Kid, plano pa lang yan. Hindi. Hindi story. Agad din nangyayari, hindi pa balita yan. Kailangan mangyari muna. Kailangan daw po matuto itong mga public utility drivers ng defensive driving technique. Kuha mo? Kaya mo yun? Sir, defensive bakit naman public utility vehicles lang? Hindi lang naman sila nasa daan. mga truck driver nga po ang pumapatay sa truck. Hindi lang Killer naman sila, trucks nga eh. Hindi lang naman sila nasa daan eh. Ang dami niyan, mga truck drivers. Ito raw pong academy kailangan upang institutionalize ang education for public utility. Lofty goals, Parang isang centralized Chairman, naka-classroom sila. Nilalabanan mo pa yung katabi mo LTO. Assistant Academy, Secretary. parang ganda pakinggan na academy. At ito pa, pare. Hindi lang daw ito basta-basta seminar. Okay? Ano daw? We envision a national institution. Sabi po yan ni Ginoong Guadis. Baka lofty na. We envision a national institution. Huwag ka tatawa-tawa dyan, pare Jobe. That will define what it means to be a responsible, professional driver in the Philippines. Ito dapat bigyan mo ng key result area, pare. Bakit isa lang ang pagbibigyan mo dyan 205 yung driving schools? National institution to, pare. A responsible professional driver. Yung 205 na yan, yun ang mga bugbugin nyo. Driving schools. Very lofty naman yung kanyang goal. Pagbigyan natin. Pagbigyan mo. Natin, Pero
I-review nyo muna kaya yung mga rota. Kaya mo nagmamadali yung mga public utility vehicles kung maaksidente man sila dahil sa bilis. Para kumita. Bakit nila kailangan gawin yung ganon? Kasi po yung mga rota nila, halimbawa, etong sinasabi ni Parang Jonat na rota ng ang daming jeep. Oo. Kung napakadami yung jeep dyan, etong Shaw Boulevard, agawang kayo dyan. Pagdating ng rush ka ng rush, kahit ba hindi fatal yung iyong aksidente, may masasagi at sasagi ka. Sigurado yun. Ayun. I-review nyo po muna kaya bago yung academy. I-review nyo kaya yung mga rota muna. Okay. Ang tawag ni Paring Joel doon, sa corporate, mag-team building kaya muna kayo para alam nyo yung key resort areas nyo. Focus group, ano muna kayo? Bakit yung Academy for Public Utility Vehicles? Ang lofty ng ano niya eh. Okay. Lofty talaga eh. Ano daw yan eh. What it means to be June 12 a professional. Maraming June. Yan yung mga pan 3 months na key result area. 3 months pa naman. 3 months pa. I-assess uli siya. Kasi these are Independence Day statements eh. Oh, yun pa. May timing involved pa. May timing ongoing review Nasa USEC. Nasa USEC na ngayon. Malapit-lapit na yung mga bureau o yung mga GSIS kailan yun? Kasama yun. Kasama ba yun? Oo. Okay. Under the JOCC, sila ang authority pagdating yan. Chairman Marius Corpus of the JOCC. Tignan mo na yan, boss. Bigyan mo na si Presidente na result ng inyong review. Meron po akong magandang balita sa inyo. Sabi ng World Travel and Tourism Council, ang ating tourism po ay record daw this year. A new record this year. At by 2035, ang contribution daw po niyan tourism sa ating economy ay aabot na ng 9 trilyon. 9 trillion pesos in the next 10 years. Magkakaroon ng campaign siguro. Anong kakaroon na? Para magkaroon ng revenue. Kahit na wala silang gawin, pare. Darating at turista. Yun nga lang, hindi natin masasagad. Ang gusto natin, yung full potential. Yan po ang prediction ng World Travel and Tourism Council. Okay? Pero nananawagan sila sa ating mga tourism policy makers to foster yung clear regulation tsaka long-term investment daw po sa mga workforce. Number 3, eto na, isinasabi mo. Ito na. Promotion global. Na ang Pilipinas ay world-class destination. So ano yun? Clear regulation. Okay. Development ng tourism workforce. Meron ba tayo noon? May programa ba tayo doon? Parin Jonat. May nababalitaan ka ba? Development ng workforce ng tourism. Yung clear regulation, talagang matagal nang wala. Yung workforce development, kanya-kanyang ano yan ng mga asosasyon tsaka yung mga individual Hindi, sila na nagtre-train. Halimbawa, pag nagbukas ka ng hotel, ikaw na magtre-train noon. Meron din TESDA. Halimbawa, ang travel guide, tourist guide. 'Di ba dati gusto ni sino ba 'yon? Yung dating press secretary, Garapil ba 'yon? Yung mga Grab driver gawing tourist guide. Gawing tourist guide daw. Yan ba may training ba tayo sa tourist guide? Idea na yun, natapos. Alam mo sa ibang bayan, halimbawa sa France, kasama yan. Ang tourist guide doon marunong na mag-Chinese. Yes, lahat sila. Kasi napakalaking market ng Chinese. So yung mga tourist guide nila nag-aral mag-Chinese. Ganong klase. Tayo ba meron dito na mag-aaral halimbawa ng Chinese? O ang Japanese natin dito, yung nakuha lang sa mga Japayuki. As part of your meron ba tayong ganong training? Dapat matuto kayo kay Chairman Quadis. Anong dapat? Institutionalized academy. Kita mo ba yun, pare?
Dapat nga pala. Oo. Kulang nga. Department of Tourism, please be guided. Oo. Development daw, no? In language training lang, pare, ang laking bagay. There used to be, yung Philippine Tourism, dito sa may UP, yung, wala na yun, Institute. Institute of Tourism, Wala tapos na doon tinuturuan ng hospitality, lahat yan, everything, lahat. No, because panahon ni aspirasyon. Dahil talaga seryoso ang programa natin noon. Ngayon token lang ibinigay na sa private sector na gumagawa, kanya-kanya, di ba, yung hotel na pag tourism ang course mo, hindi mo kailangan mag-entrance exam sa UP to develop the field. Mantakin mong yun, laking incentive. Tapos yung investment, global promotion. Ayan, sustained global promotion. Meron ba tayo nun? Meron si Secretary Prasco lagi. Nalalabas tayo sa Condenas, sa mga magazine. Lumalabas tayo? Sa diving destination. Lumalabas ba tayo doon? Tourist awards. Kompleto. Anyway, hindi, sige pa. Almost 20% of Philippine GDP raw by 2035. That's 10 years from now. Manggagaling sa tourism. Sana nga mangyari. Pero mangyayari yan kung gagawin natin yung sinasabi noong WTTC. Yung clear regulation, long-term investment, sigurado investment in workforce, tapos global promotion. Okay. Delikado ang ating delikado lagay ng foreign direct investment. Buwaba Oo, yun, slump, 3-month slump na why is that? Talagang ito ba yung mga foreign investors the global economy, meron talagang masamang signales sa global economy, pero ang argument, ang laki na pumapasok pa rin sa ASEAN. Sa ASEAN, sa atin hindi kakapiraso yung bawal ang epalism. Yan ang magandang dapat policy. Bawal muna. Namumuliti ka kayong lahat. Mag-concentrate muna tayo sa ating kailangan gawin. Oo. Wag muna yung make ourselves an attractive investment talaga. Yun na nga. Because the epalism will go viral. Yung kay Joel Chua, hindi naman epalism yun, pare. It can go viral. Talaga. Kasi epalism, pare, it's really a scourge. Di ba yung may mga kinikwento kung Jonah, there are industries from India gustong magtayo ito ng hub. Wala. What's discouraging them, di ba? Yung eskwelahan to build pupunta sila sa office facilities nang na-identified na yun dapat ang point office or point person. Tapos, aside from yung ganyan, too much politics, meron daw po talaga mga fundamental na problems tayo. Okay? Yan po sabi ng mga yes! Number 1 yung power. Yung sinabi mo fundamental, dapat meron na kagad na. Yung infrastructure, matagal na natin alam yun Ngayon, power, yung mga utilities. Yung problema po tayo dyan. Laki. Kasi sa Malaysia, subsidize ang power. Kompleto. 30%. Kaya doon nagpupunta yung mga negosyo. Pati Vietnam. Dito, pwede sila magpunta dahil may bango sardinas. Ayun. Fundamental yan, pare. Subsidized din naman ang power dito. Subsidized. Sa kala po ni Jonathan dyan. Ng tao. Ng Tayo nagsasubsidize. Through the nose nagbabayad. Sa kala po ni Jonathan de la Cruz. Joel Samana. Ako si Conrad Banal. Ito ang Karambola, Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Ngayon, andito na. Ayun. Siya. Pare, nagwa-warm up na. Gumagano na. Banana. Banana. Kasama ba yan sa report? Hindi. Ang report, award-winning yan. Award-winning broadcast journalist Dennis Antenor Jr. sa Ronda, Pilipinas. Karambola.